So, hello po. Ako po si Jesse Flores Witchcraft at ito po yung aking explanation. At ito po yung aking i-share sa inyo about do sa aking panaginip kaninang madaling araw. So, malinaw po yung pinost ko at malinaw din po yung caption or title nitong video na to na God sent me a message through the dream. And nagpakita po sa akin si God sa panaginip ko. And depende na po yan kung maniniwala kayo sa hindi, pero malinaw na malinaw po yung mga senaryo na panaginipan ko. Is just 10 seconds lang po na naginip ako, itim na mukha, itim na usok, hinawakan niya pa ako at sinabi niya sa akin, anak wag, hindi pa ako tapos parusahan sila. Pinaka-exactong sinabi niya, anak wag, marami pa akong paparusahan. Yun yung sinabi niya sa akin. And syempre, hindi naman po yan yung bastang magigets mo agad. Pero syempre ako, nagets ko agad. Pero hindi ko nga inaasahan to na magigets to ng iba at magigets to ng marami. Pero I have my ex-friend here na kalaunan ay naging okay na kami, and ito kasama niya ako ngayon, magiging boses din siya to sympathize, to clarify things na para hindi lang ako yun, kasi guys, faith healer ako eh. I have saved a lot of lives, and itong sinasabi ko sa inyong lahat, magdasal kayo, magdasal talaga kayo. Sa mga medallion owners ko dyan, sa mga kliyente ko po dyan, matagal ko lang sinasabi sa inyo, nagtataka ba kayo, diba gumawa ko ng anti-storm ritual? And there's a reason kung bakit pa rin po, kung bakit po napakalakas ng ulan. Pero yung mga nadasalan ko, yung mga lugar na talagang naniwala sa akin, mga kliyente ko, safe sila. Safe na safe sila. At now I understand, nagigets ko na po. Nagigets ko na yung ibig niyang sabihin, nagets ko na po. Kanina nga lang nasa labas kami. Kanina lang nag-grocery kami kanina sa pila eh. Gets ko na po. Tsaka nung mga ilang araw po talaga. Gets ko. Alam niyo kung bakit ano yung na-gets mo? Ano nga kasi na-gets mo, Jesse Flores? Ano nga kasi yun? Diretsuin mo na. Marami pong tao ngayon ang talagang kailangan parusahan ng Panginoon. Iba po ang timpla ng mga tao ngayon. Masyadong maiinit ng ulo. Masyadong wala. You can see a lot of people na minding their own business, not in a very good way, na may mga nangyayaring hindi maganda. Ang tao ngayon nasa cellphone na nakatingin, hindi na sila marunong tumulong, hindi na sila kumikilala sa Diyos. Meron na lang magsisimba para na lang makasama yung kung sino, gano'n, wala na eh. Hindi na talaga tulad ng dati. At yung reason yung mga bagyo na yan, hindi lang yan yung mga mangyayari ngayon. Basta itong mga sinasabi ko, wala to sa script, wala kami script dito, wala akong ano dito sinasabi ng walang kabuluhan. Gusto ko lang sabihin sa inyo is, nagagets ko kung bakit ang Panginoon ay ganyan. Birin nyo, 5 bagyo yung paparating ngayon. Baka nung gumawa ako ng anti-storm ritual, na kalaunan ay tumalab nga sa ibang lugar na umaaraw eh, diba? Sa ibang lugar umaaraw, pero dito sa amin sobrang lakas ng ulan sa Gentry, sa Cavite, sa Dasma, sa Bacoor, which is sa Bacoor napakataas ng baha dun. Sa Cavite yun ang pinakamataas ang crime rate, hindi nyo lang alam. Pero sa Cavite, Bacoor po is 1 na may highest crime rate, na talagang mga tao ay tiwalig. Kasi sila yung binabaha ngayon. Nakakaawa yung sitwasyon nila. Marami pong nangyayari ngayon na ito na yung napanaginipan ko. Pinakita niya sa akin na Jesse Flores, hindi porket ikaw yung malakas sa faith healer na inaakala mo ikaw ay ililigtas mo lahat. It's not your position. And he's right, diba pre? Oo. He's right. Hindi po talaga lahat ay ang dami ko na rin kasi talagang nagawa. At ayun, thankfully marami akong kuryente. Ayan, ubos ang aking ubos ang aking mga medalyon. Kakaunti na lang natitira.
Punong-puno ito tatlo yan na divider. Na punong-puno ng medalyon, kakaunti na. Sa sobrang takot nila. Kasi totoo naman hindi ko kayo hinihikayat maging kliyente ko or what, hindi ko kayo hinihikayat or what, mga ganun-ganun. Ang sinasabi ko lang, in-explain ko sa inyo, may rason kung bakit tayo binabagyo. May rason kung bakit napakadami. Ikaw pre, sa tingin mo. Am I right about that? Oo, tama ka doon. Pinaparusahan lahat ng mga masasama. Hindi yun biro yung panaginip mo na sinabi mo nga ngayon. Kasi hindi naman lahat ng tao nabibigyan ng ganyang kakayahan yung makakita ng ng future, hinaharap ng mga tao. Masasabi ko lang para sa akin, naniniwala ako sa sinasabi ni Jesse Flores. Kasi nakikita ko at nakakasalamuha ko rin yung ibang mga tao na ganun nga yung mga ugali nila. Medyo parang akala mo entitled, ang yayabang. Voice it out. Sige, sa paligid, di ba? Oo, ito nga, hindi ko nasasabihin kung saan lugar. Meron nga dito sa Cavite, yung binaril na enforcer, di ba? Siguro naman, nunod kayo ng balita. Taga dun ka. Karapatan mong sabihin. Kasi yung enforcer na yun, mayayabang talaga lahat ng enforcer dyan sa Dasma. Nakikita ko yung comment section, Pero although, nga. Sige, yung story mo. Yung pumatay, syempre di ko rin naman pinapaboran yun. Pero kung... of course, di ba? Masama naman tayong... Pareha silang masama Oo, totoo. Yun. Nawala tuloy buhay niya. Minsan lang tayo mabuhay sa mundo. Magpakabait din tayo minsan. Yun yung word na sinasabi ko. Sige. Maganda yung sinabi mo, pre. Hindi, totoo yun, ha? Kahit minsan lang, magpakabait kayo. Kahit ngayon, di ba linggo ngayon, magsimba kayo. Hindi naman sa sapilitan, ha. Ito, But they should. Tama yun. Tama yung sinabi mo. Magsimba kayo, tapos... ewan ko na lang. Kasi may 5 bagyo pa Yun nga di ba? Napakahirap po ng buhay. Buti tayo, di ba? Ito, nakakaawa tong ganito, buti tayo. Sa pamilya ko, or sa mga medallion owner ko, sa mga kliyente ko dyan. Ang inaalala lang natin, at least may bahay tayo. Diba? At least may pagkain tayo. Inaalala natin, baka mawalan tayo ng grocery. Ganyan. Paano yung iba? Paano yung iba na wala talang bahay na pinalaya sa mga bahay nila? Na wala talagang makain? Na wala talaga silang matutuloy at panalapitan? Diba? Paano yung mga ganun na sa kalsada na lang nakatira? So tayo po yung mag-sympathize. Hindi po yung dahil lang sa pila na naunahan ka yun, magagalit ka. Hindi lang yung dahil sa naunahan ka sa parking, hindi rin dahil sa nabusinahan kayo magagakain. Yung mga tao, maiinit po ang ulo ngayon. Sobrang dami. Ito, totoong kwento to Totoong kwento sa Krispy Kreme to Sinungitan ako doon. Sinungitan ako doon ng customer. Buti na lang, nakilala niya ako agad. Sinungitan niya ako nung asawa niya. Nakapila kasi kami, Sir Jesse. Buti na lang, ginanon niya ako. Asawa niya, yung babaeng asawa niya, nagsungit sa akin. Sir, excuse me po, hindi po dyan yung pila, nauna po kami sa'yo. Umupo lang kami uno. Pwede pong magbigay po tayong konsiderasyon gumanon. Gumanon sa akin. Sabi, nagulat ako kung gano'n kasi hindi ako sanay diba? Hindi naman sa entitled din ako, pero, diba, nagulat ako. Sige, sabi ko, sige po, okay lang po. Di, lumipot ako sa likod. Tapos tumingin sa akin yung asawang lalaki. Sabi sa akin, Sir Jesse, dito ka na, Sir Jesse, dito ka. Pasensya ka na, Sir. Buti nakilala ako. Tapos hingi pasensya sa akin yung asawa niyang babae. So, yun, pasensya na daw, ganyan-ganyan. Di, okay lang po, okay lang ha. Nanonood kami lagi sa'yo, follower mo kami, ganyan-ganyan, no? Di ba? Nagsungit ka sa araw na yun, yung palang sinungitan mo, faith healer pala. Paano kung sira ang ulo ko? Paano kung ginantihan ko yun? Paano kung dinasalan ko yun ng... Diba? Nang sumakit ang tiyan niya. Buntis yun Ayun. Totoo yun sa Krispy Kreme, pre. Totoo yun yung nakaraan. Diba? Ang tao ngayon, guys, tanyo, kahit ako, na faith healer, talagang ramdam ko yung iba ho ang takbo ng tao ngayon. Iba ho yung utak nila ngayon. Sa social media kasi nila yan Totoo yun, nasungitan ako. Totoo yun. So, syempre, may mga times din na talagang hindi pa yon yung mga kwento ko, hindi pa yon. Kung hindi lang dahil sa nakilala ako, siguro matagal na ako napaaway sa labas. Simula nang pumasok in 2026, dami talaga. Buti na lang nakikilala ako. Buti na lang si God ay sinasalba ko lagi na, Sir Jesse, hindi kita nakilala, ikaw pala yan, ganun. Yun. Tapos, sa tricyclean, gusto kong tagain, pre.
So yun nga, sa tricycle lang tatagayin ako 1,000. Kasi syempre, alam nyo naman ako, kilala nyo ako, mahilig ako talagang pumorma, mahilig akong magsuot-suot ng kung ano-ano. Simple lang naman ako, pero yun nga, maporma ganyan. Abay, tatagain ako ng ano, tatagain ako ng 1,000. Buti na lang, nakilala ako nung ano niya, nung sa SM yun eh. Buti na lang, nakilala ako nung kanyang, ano tawag doon pre? Yung nagpapapila. Barker? Yung... Parang ganun. Oo, parang ganun. Oo, yung nagpapapila siya. Yung siya yung may hawak ng lahat ng tricycle. Hindi siya barker dun eh. Yung parang siya yung magde-decide kung pipila ka na ba o hindi, yung ganun. Basta yung ano nila yung parang... President nila ron. Oo, ganun. Ayun, ganun. Tagayin ako 1,000. Eh, nakasasakyan naman ako. Kala sasakay ako eh, nagbe-vape lang naman ako sa labas. Ayun. Nung approach pa naman sa akin, sir, ano hanggang 1,000, ganun. Gumanon ba naman sa akin? Putan, sabi, hindi naman ito sabi sa isip-isip. Hindi, si kuya, vape lang po ako. Tapos, nalapitan ako nung yun nga, yung parang siyang sa terminal. Sabi, sir, Jesse, napanood kita sa ganyan. Ayun, tapos kinarinig ko, pinag-uusapan nila ako dun sa, ganun ba, ganun, yun. O, tignan nyo yun na, diba? Tapos gagawa ko ng mga ritual na para sa lahat. Eh, hindi naman pala lahat deserve dun. No, ito. Halimbawa, gumawa ko ng isang ritual na magbe-benefit siya. Kasi naniniwala siya sa akin. Karapatan ba niya yun? Yabi, oo, karapatan niya ho yun. Karapatan niya po yun. Pero, yung iba, na hanggang, diba? Hindi ko pwedeng gawin na maging magre-ritual ako tapos sasabihin ko maging maayos na yung buong Pilipinas, diba? Wala sa lahat, pre. Sino ba ako? O sabihin natin kaya ko nga. Eh, paano yung mga hindi naman deserve? Hindi nag-benefit din sila. Paano yung mga hindi pa nga tapos parusahan ng Panginoon? Eh, di nag-benefit din sila. Kasi yung mga tao po na marunong magsisi, marunong tumanggap ng pagkakamali at marunong huyang magpakumbaba, yan po yung mga tinataas ng Diyos. Yan ho yung mga may karapatan na bigyan ng pangalawang pagkakataon at biyaya ng Panginoon. Yun ho yun. Pero wala pong karapatan ang mga taong hindi pa tapos parusahan ng Panginoon ay wala po akong karapatan na tulungan pa ang mga ganong klaseng tao. Eh, bakit kaya nagbabagyo ng 5? Eh, may negosyo kami sa labas, hindi kami mapagnegosyo. Diba? Kinwestiyon mo na nga yung Panginoon, hindi ka pa marunong magsisi. Oh, yun pre, ano masasabi mo dun? Yun lang. Nakakatawa lang na yung mismong tao ka lang, hindi mo alam na tao ka lang, akala mo kung sino ka na. Minsan kasi sa buhay kung gano'n nakarami yung narating mo, akala mo hindi na mararating ng iba eh. Yes. Totoo yun. Nakakatawa lang isipin na wala nga perpektong tao, walang Yes. perpektong relasyon, walang perpektong relihiyon. Pero bakit tumaasta kayong mga perpekto? Bakit tumaasta kayong mga entitled? Bakit tumaasta kayong mga parang kala nyo kayo lang yung may bitaw? Yung Totoo. term ko, medyo generation ngayon eh. Yun. Bakit akala nyo akala nyo yung tama, mali, yung mali, magiging tama. Tsaka yung mga, yung mga, yung mga nakilala ko ng mga this past few weeks, yung mga nakilala ko, puro mga tao talaga na mga, malaki rin ng mga kasalanan ng mga to, hindi rin biro. Nakita nyo naman yung nakaraang di ba, nakaraang upload ko, na kliyenteng galing sa loob, ngayon nakalaya na. Kung hindi dahil sa medalyan ko. Ba, mabigat ho ang kaso noon. Hindi, walang unbailable ho yun. Pero bakit siya nakalabas? Kasi nga, nagsisi siya. May himala siya eh. May naging daan. Nung time na wala na talaga siyang pag-asa, nagdasal siya sa Panginoon. Nagsabi siya, magbabago daw siya. Magbabago siya. Gusto lang niya makalabas doon para ipakita yung pagbabago niya. And it happened. Nangyari nga, nakalabas na yung kliyente ko. Panood mo yan? Kliyente ko galing sa loob. Yun. Totoo yun. Totoo po yun. And kayo din na mga nanonood, sana mapanood din to ng iba na
alalahanin niya, tulad yan ngayon, no? Kalmado na naman ang panahon. Kalmado ang panahon ngayon kasi marami nagsisimba sa mga oras na to. Marami nagsisimba ngayon. Kaya kalmado. Pero mamaya, pag uwi ng mga tao, balik na naman sila sa mga ugali nilang basura. Lalakas na naman ulit ang bagyo. Yung 5 bagyo na yan, ay sigurado hong yan ay mas palakas ang palakas yan, guys. Kada bagyong papasok, biruin nyo yung palang, unang bagyo pa lang, ganyan na, grabe. Imagine yung 5. Parusa nga kasi itong 2026, parusa to ng Diyos. Parusa po ito. At wala po akong karapatan para pigilan yung parusa niya. Paano kung yung 5 bagyo na yan, diba sabi ko, gagawa ko ng anti-ritual bagyo. Paano kung, syempre si God powerful sa lahat. Paano kung nireject niya yung approval nung, diba lahat na, ano naman kayo dyan? Lahat naman kayo, aware naman dyan na lahat ng gagawin kong ritual, lahat yan may approval ng Panginoon. Kasi ito na buhay ko eh. Dito na ako yumaman, dito na ako gumanda ang buhay, dito na umayos, what I mean is umayos man lang ang buhay ko. Kasi guys, kung ako'y peke at ako'y nanloloko ng tao, ay hindi gaganda ang buhay ko. Hindi gaganda ang buhay ko. Marami na akong pumasok sa mundo ng witchcraft o faith healing ng nabigo. Birayin nyo, ilan-ilan lang ang mga sikat. Ilan-ilan lang talaga kaming mga nakikilala. Kasi dito, bawal ang manloloko dito. Bawal dito ang magsasabi ka ng hindi nangyayari. Paano kung yung ginawa kong ritual na yun eh, hindi niya inaprubahan na hindi pa ako tapos magparusa sa kanila. It's not finished. Kaya ito na yung magandang pagkakataon para sabihin sa inyo na ang 2026 ay parusa dahil ang mga tao ngayon ay sobra na ho ang sasama ng ugali. Sobra na ho ang ng tao ngayon. Sobrang pagiging entitled. Sobrang sa lahat ng mga pinagdadaanan nila, mga paghihirap nila, ibang tao sinisisi nila bukod sa sarili nila. Or kine-claim nila na may kasalanan sila pero nilalabas nila yung galit nila sa ibang tao. Masama yung ganun, guys. Hindi nyo alam kung sino yung katabi nyo sa pila. Hindi nyo alam kung sino yung inaaway ninyo. Kung sino yung sinusupladuhan ninyo. Pangit na ho ang ng tao ngayon. Sobrang pangit na. So tulad ng sinasabi ko nung nakaraan, gagawa ko ng mga vlogs or videos na yun, na makakatulong para mas kumilala kayo sa Panginoon. So sa lahat po ng aking account, i-follow nyo po ako sa Instagram, sa TikTok, sa FB at sa YouTube channel. Yan, mayroon po akong WhatsApp, meron akong Viber, meron akong Telegram. Sa lahat ng yan, may connection kayo sa akin. Pwede kayong mag-inquire sa lahat ng na yun. Sa mga gusto magpatulong, sa mga gusto malinawan pa ang buhay nila at umayos ang buhay nila, yun. So again, I am Joseph Flores Witchcraft and this is my friend Lone. And thank you for watching this. And you should pray. At sa mga kliyente ko, maraming salamat sa inyo. Ito yung ending. Sa ending ko sasabihin kung paano kayo magdadasal para hindi kayo maapektuhan ng mga ganyang mga kamalasan nangyayari. Mga parusa yan eh. Parusa. Hindi yan technically kamalasan. Parusa ho yan. Muna sa lahat, naniwala kayo sa akin. Pangalawa, yung gagawin yung dasal, wag muna kayo mag-wish na mag-wish. Ang gagawin ninyo, magpasalamat muna. Inap muna yung mga wish-wish ninyo. Unahin nyo magpasalamat sa Kanya, unahin nyo kilalanin Siya. Kasi si God ang lahat ng may gawa ng yan, si God lang din ang makakalis ang lahat ng yan. It's not the devil. Wala hong ganyang klaseng kapangyarihan ang diablo para gumawa ng ganyan. Tsaka hindi naman sira ulo nun para kumuha lang ng kaluluwa ng gugustuhin niya nang wala namang dahilan. Si God ho yan yung mga nangyayari ngayon. Maniniwala kayo na darating ang araw na maghahari ang kampo ng kadiliman sa mundong to? Hindi. Si God ho yan. Sa lahat na nangyayari mga parusa na yan, si God yan. Sa lahat yan. So magdasal po, kumilala, magpakumbaba, maging mabuting tao sa araw-araw. Hindi lang tuwing linggo. Maging mabuting tao po ha, araw-araw. Dahil napakarami pa pong parating. So, antayin nyo yung susunod ko na babala. Antayin nyo yung susunod kong babala. Mas medyo mas na yun. Medyo mas malumanay naman na ng konti. Pero para makaiwas na rin tayo, aagapan natin yan. Dahil may mga paparating pa po. O, share nyo po ito. Ang hindi mag-share ay ewan ko sa inyo. Bahala kayo.
So yun lang po, one final remarks sa video na to. Gusto ko lang sabihin sa inyo, salamat sa mga nag-share, salamat sa mga nanood at sinapuso at inunawa yung topic ko ngayon dito. Naunawaan nyo at sinapuso ninyo. Pwede kayong magbigay ng critic, pwede kayong magbigay ng kahit na anong comment na gugustuhin ninyo. Pero isa lang ang masasabi ko, maging better person ho tayo lahat. So, yun lang po. Bago sa mga nag-i-inquire naman sa akin, do your research well bago po kayo magtanong ng kung ano-ano. Yun. I am a faith healer and I am just a Flores Witchcraft. I meant to help people, not to hurt people or not to scare people. I meant to serve God and I meant to be in His will. Kasi sa mga taong nagbabago ng buhay at mga gusto talaga ng mga yun, tulad ng mga nanonood ngayon, marami akong ganun ngayon. Yung mga bagong kliyente ko pa lang, bagong kilala pa lang sa akin. So, ngayon ay first step ninyo ay nagbabago, yun. Ang gawin nyo naman ay kumilala sa kay God kasi baka siya na lang yung kulang sa buhay nyo. At pagka siya ay niyakap nyo, inaccept nyo talaga siya sa wisdom niya, yan. Yun. Doon nyo mararamdaman yung buhay nyo gagaan na o rumarangya na kayo na kahit paano. Nagkakaroon ulit kayo ng ipon, nabibili nyo na ulit yung gusto nyo, hindi na kayo nagtitipid. Yun lang. So, come with me. Please follow me. And lahat naman po lang dumikit sa akin na hindi ko naman ho pinabayaan. At kayo, mga kliyente ko, pamilya ko na kayo eh. Yun lang yung gusto kong sabihin. So, again, I'm just Flores Witchcraft. Thank you sa panonood.